Maraming nagtatanong, sino ba ang sumulat ng Biblia? Saan ba ito nanggaling? Di ba tao lamang ang sumulat nito? Bakit maraming nananalig dito? Ano bang meron dito at bakit maraming naniniwala sa lumang aklat na ito? Etong mga katanungan na ito ang sasagutin natin sa maikling video na ito dito sa bago nating online ministry na ating pong pinamagatan na Usapang Biblia. Ito rin ang FB page natin na itanong mo kay Pastor. Kaya naman samahan niyo ako na tuklasin sa pamamagitan ng history at ng Biblia ang kasagutan sa mga katanungan na ito. Alam nyo, actually mga kaibigan, ang Biblia ay nahahati po yan sa dalawang major parts. Yun ay ang Old Testament at ang New Testament. Ang Old Testament book ay naisulat sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan ng iba't ibang mga tao. At ito ay naglalaman ng 39 books sa kabuuan. At almost 1,000 years ang ginugol bago na isulat ang kumpletong aklat na ito. Sapagkat kung si Moses ay nabuhay noong 14th century BC at ang aklat naman ng Malakias ay naisulat noong 4th century BC, lumalabas niya na aabot ng 1,000 taon bago na isulat ang kabuuan ng lumang tipan. Ngayon, ang New Testament naman ay naisulat noong 1st century AD ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang panahon din at sa iba't ibang paraan, at ito naman ay naglalaman ng 27 na aklat. Alam nyo, ang pinagkaiba lang ng lumang tipan sa bagong tipan ay karamihan ng mga authors ng New Testament ay contemporary. Ibig sabihin, nabuhay ang mga authors nito sa iisang era. Samantala, ang Old Testament naman, ang mga authors nito hindi magkakakilala, hindi magkakaera at nabuhay sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang lugar. Ngayon, ang sunod na katanungan ay, sino ba ang sumulat ng Biblia? Totoo na tao din ang sumulat ng Biblia dahil ang mensahe na laman ng Biblia ay para sa mga tao. Kaya tao ang sumulat. At mahigit 40 tao or 40 persons ang sumulat ng Biblia sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar. Ang ilan sa kanila ay gaya ni Amos, ito ay pare. Ang ilan naman ay statesmen, gaya ni Daniel. Ang ilan naman ay mangingisda, gaya ni Peter at ni John. Ang ilan ay prophets, ang ilan naman ay manggagamot, ang ilan naman ay dating tax collectors, at ang iba ay si Moses, si Joshua, si Samuel, Korah, David, Asaph, Herman, Solomon, Agur, at iba't iba pang mga authors ng Biblia. Dahil nagkasala ang tao at napalayo tayo sa Diyos, kinakailangan na magkaroon ng komunikasyon ang tao at ang Diyos. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, gumamit siya ng mga taong pinili niya, ang mga propeta, para naman nang sa ganon, maipahatid niya at maipadala ang kanyang mensahe sa atin. Sabi nga ng Isaiah 59 verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, ano pat siya hindi nakikinig. Kaya naman ang Diyos ay gumamit ng mga propeta para ipahayag ang kanyang saloobin sa mga tao. So dito makikita natin, dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos, dahil tayo ay nagkasala, kinakailangan na ang Diyos ay gumamit ng isang paraan, yun nga ang banal na kasulatan, para maiparating sa tao ang kanyang mensahe. Sabi naman sa Hebrews chapter 1 verse 1, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, kaya gumamit ang Panginoon ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang panahon at paraan para maipahatid ang mensahe niya sa bawat isa sa atin. Ano ang mga paraan na ginamit ng Diyos para makipag-usap o ipahayag niya ang kanyang kalooban sa mga propeta? Merong tatlong paraan tayong makikita sa Bible na ginamit ng Diyos. Ang una dyan, yung tinatawag nating direktang pakikipag-usap ng Diyos. Verbal siya nakikipag-usap. Pangalawa, sa pamamagitan ng pangitain. Pangatlo ay sa pamamagitan ng mga panaginip. Dito po sa direktang pakikipag-usap ng Diyos, makikita natin sa Jeremiah 32 verse 1 na ang sabi, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon ng ika-10 taon ni Sedekias na hari ng Juda, na siyang ika-18 taon ni Nebuchadnezzar. So dito, makikita natin na ang Panginoon, verbal na nakipag-usap kay Jeremiah. Ang panaginip naman at ang pangitain na ginamit ng Diyos, mababasa natin sa Bilang 12 verse 6, na ang sabi rito, at kanyang sinabi, pakinggan ninyo ngayon ang aking mga salita,
Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya sa pangitain, kakausapin ko siya sa panaginip. Dito makikita natin na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang propeta sa pangitain at sa panaginip. Ano naman ang sumunod na hakbang? Pagkatapos na ang Diyos ay makipag-usap sa pangitain, panaginip, o kaya naman ay direkta siyang nakikipag-usap. Dito sa makikita natin na pagkatapos ng mga bagay na yon, ipinasulat ng Diyos ang kanyang mga pinakita o pinahayag. Kaya naisulat ang Bible. Sabi ng Jeremiah 30 verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Dito sa Jeremiah 30 verse 2 ay yung sinabi kay Jeremiah ay pinasulat. Dito naman sa aklat ng Daniel 7 verse 1, pinasulat din yung pangitain o panaginip na ipinakita kay Daniel. Sabi rito, nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan. At kanyang isinulat ang panaginip at sinalaysay ang kabuuan nito. Ang mga sinalita at pinakita sa pamamagitan ng panaginip o kaya naman ay pangitain na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga propeta ay later on pinasulat din ng Diyos sa kanyang mga propeta. Kaya naman naisulat ang Biblia. Kung papansinin natin, ang mensahe ay galing sa Diyos. Ibinigay niya sa kanyang mga propeta, kaya masasabi natin na ang laman ng Biblia ay salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat galing sa Diyos mismo ang mensahe nito. Ngayon, makikita rin natin na ang banal na Espiritu din ang nag-guide o ang nagkase o ang nag-inspire sa mga propeta na sumulat ng Biblia. Sangayon sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 20 hanggang 21, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sa English, yung salita rito na naudyukan, ang translation niyan ay inspiration. Tinatawag din siyang inspiration. So, ibig sabihin, those writers of the Bible wrote the scriptures under the inspiration of the Holy Spirit. In other words, sila ay inspired ng Holy Spirit sa kanilang pagsusulat ng Biblia. Kaya naman ang Biblia ay masasabi nating salita ng Diyos sapagkat guided ng Holy Spirit ang mga propeta na sumulat nito. At ang Diyos mismo ang author nito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Kaya sa tanong na sino ang sumulat ng Biblia, ang sagot ay ang mga taong inspired ng Holy Spirit. At ang Diyos mismo ang author, pinaka-ultimate author nito since ang mensahe ay galing sa Diyos at ang sumulat ay naudyukan ng Espiritu Santo. Sana ay marami kayong natutunan sa ating maiksing talakayan na ito at kung nagustuhan nyo ang ating pag-aaral ay maaari lamang ninyong i-like at subscribe ang aking YouTube channel na ito para updated kayo palagi sa bawat mga videos na ating i-upload. Kaya naman sa pakaalaman na ito patungkol sa Biblia, makatulong nawa ito sa inyo sa inyong paglago sa ating Panginoong Hesus. Hindi pa kayo na-amaze? Ang galing ni Lord dito. Bakit? Biro nyo yung mga authors ng Bible hindi magkakakilala. Nabuhay sa iba't ibang panahon, pero ang mensahe nito, yung nilalaman niya, ay magkakatugma. Kumbaga, makikita natin yung kagalingan ng Panginoon sapagkat tugma-tugma yung mensahe from Old Testament to New Testament na ang salvation ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus Kristo. So yun lamang, God bless sa inyong lahat. Keep safe.